Ako pa din to yung sinabihan yung walang mararating. Tignan mo naman yung karmang dumating. Igat sa liig ang hirap bitbitin. Ay bungan ng kung paano nyo malitin. Dati nyong tinatawanan ngayon ay patawa-tawa. Dati na walang-wala ngayon walang-wala ka. Kitang-kita. What's up sa inyo mga paps? Magandang gabi sa inyo lahat. Muli na naman nagbabalik ang inyong lingkod, the one and only, Kuya Bonnie the Vlogger. At syempre, ang tatalakayin natin ngayon ay ang Vuelta Balentong 10 prediction winner results. Pero bago tayo magsimula, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe. At syempre, mag-i-intro lang muna ako. Oh, bitch, I'm a ghost. I could go on for days and days, yeah, I do the most. Wait. So, pinost ng Flip Top Battle League. So, kasabay ng Gubat 12. Ito namang Vuelta Balentong 10. Nagaganapin sa TIU Nagaganapin sa TIU Theater, Makati Center Square sa October 7, 2023. So, parang isang linggo lang din to ng Gubat 12. Pero yun nga, pero day 1 and day 2 yun. Ito naman isang event lang to na mangyayari. So yun, sa pre-sale natin 600, sa walk-in ay hit 800 na magbubukas ang gates 4 PM at magsisimula ang event at 6 PM. So yun. Sa mga gustong mag-avail ng ticket, pwede nyo bisitahin ang Flip Top or sa mga ibang genre katulad ng RX Panda o kaya bisitahin nyo ang Real Jokes Clothing. So, yun. At syempre, ipapakita ko na ngayon ang survey ko base na lang sa mga napanood kong mga ilang past battles. Mga nito lang past battles na to. Yun. So, hindi ko na patatagalin ng video na to. Para nito. So, una sa listahan natin mga pakapaps ng Vuelta Balentong 10. Bagsik versus Charisma. Wala na namang panalo si Bagsik. Pag narinig natin yung pangalang Bagsik. Unang sali niya ng isa buhay, Laglag. Tinalo siya ni Plaridale nung Pacos Ganay 7. Pero kaya mananalo tong Bagsik na to. Wala pang panalo kahit isa. Ewan ka dito sa taong to. Si Charisma naman, panalo sa laban kay Onyx nung Zoning 16. So yun,
isang walang panalo at isang maganda ang performance nung Zone 16 at galing ng Pulo Rap Battle League sa mga hindi nakakilala kay Charisma. So yun, Charisma na ako dito. Yun. Pangalawa sa ating listahan, MR Industria versus Class G. So si Class G, iba yung pakaramdam, iba yung pinapakita dito ni Class G. Dominante talaga siya, lalo na sa motos. Ang alam ko, wala pa siyang talo kahit ni isa. Naging close fight yung laban nila ni Rapian nung Zoning 16. Dikdikan, score of 3-2 in favor of Class G, pero sobrang ganda yon. Yun daw, nagbasa ako ng comment sa Facebook, yun daw yung Battle of the Year 2023. Samantala naman si MR Industria, 3 o 4 na taon na wala. Huling nag-perform siya nung Universikulo 7, tama ba? Parang Universikulo 7. And then ayun, kalaban niya si Pistolero. So natalo siya doon. So yun. Matagal dito nawala si MR Industria at baka hindi ko alam kung ano ipapakita niya dito, pero gutom to, panigurado. Gusto niya bumawi nung last battle, pero yun nga, epekto nga yun ng pagkawala niya ng ilang taon. So kung madodominant niya yung battle, papabor sa kanya. Pero si Class G, nararamdaman ko dito sa MC na to na magsusunod-sunod ng win streak nito. So, pero yun, MR Industria versus Class G. Class G ako dito, dahil hindi ako sigurado kung makukuha ni MR to, dahil epekto ng 4 na taon na pagkawala niya. So yun, Class G. Pangatlo sa ating listahan, Beatroom versus Rapian. So si Beatroom, last battle niya nung zoning, di yata zoning yun eh. Talo siya ni Man W. Si Class G, kakapanalo niya lang. Yun nga, close battle nila ni Rapian. Yun nga, score 3-2. So ayun, Beatroom versus Rapian. Paniguradong dikdikan ng laban na to, pero mas parang dominant dito si Rapian. So Rapian ako dito. Pang-apat sa ating listahan, Sequence versus Zaki. Si Zaki, yun nga, binadabag siya ni K-Ram nung Zoning 16. So sayang, hindi ko nakakita yung Zaki na gigil. Samantala si Sequence, parang tag dito, ayun nga, laglag din ng isa buhay nung Gubat 11 laban kay Husky. So magandang laban to. Sa battle nila si Zaki, sa battle nila ni K-Ram, hinapyawan niya si Sequence. So tingin ko next na yun nga, parang nagkatotoo yung sabi ni K-Ram. Siguro baka sinadya na rin ni Boss Enigma na pagtapatin na etong si Zaki tsaka si Sequence. So pero kailangan may piliin ako dito. So siguro mas kung pagbubutihan lang ni Zaki to, Zaki ako rito. So sorry muna Sequence, Zaki muna ako dito.
So, panglima sa listahan natin, Batang Rebelde versus Man W. Si Batang Rebelde, tawag dito, huling laban niya nung zoning 10 ba yun? Zoning 11. Zoning 10 laban kay Mastapit. At nung last battle niya rin nung Royal Rumble, bigo siya na nanalo dun si Sorhenyo. Si Manda Believe, ayun, sunod-sunod yung win streak niya, kakapanalo niya lang laban kay C9. So may 4 ng panalo si Manda Believe. At ayun, parehong isang seryoso na medyo merong konting comedy at isang masteral ng comedy at ang personals at usapang pagpapatawa as a comedian na rapper. Expert dito si Manda Value, pero hindi naman syempre magpapatalo ang legendary na si Batang Rebelde. Pero yun, kailangan may piliin ako dito. Para sa akin, gusto ko manalo dito si Batang Rebelde. So, Batang Rebelde muna ako dito. Sorry, Idol Manda Value. Batang Rebelde. So, pang-anim sa listahan, J. King versus Serdeo. J. King, ayun, laglag ng isa buhay nung zoning nung second sight 11 laban kay Zaito. Binadabag siya ni Zaito na 5-0 si J. King doon. Samantala si Deo, hindi ko na ikukwento yung nangyari nung round 13. So, scandal gumawa ng hindi maganda. Ewan ko ano naisipan ni Boss Enigma dito, ba't pinabalik pa to si Deo. Pero ayun, wala nang maraming pakutsada. Jaking na ako rito. Ayoko piliin dito si Deo kasi basura lang siya Dapat yung mga ganitong basura dapat tinatanggal na Para sa akin lang Sa mga idol, sa mga may idolo kay Deo dyan, wala na akong masasabi pa. Pero J-King ako dito. J-King. Pangpito sa listahan, matinding laban to. GL versus Lipgram. So ito, labanan to ng purong wordplay at purong schemes, bars. At ewan ko kung magi-entertaining din to. Si GL kakapanalo niya lang laban kay Marshall Bonifacio. Samantala si Lipgram panalo sa laban kay Epok nung Ahon 13. So magandang matchup to. Ito yung pinakamagandang matchup na pinagtapat ni Enigma. So pero kailangan may manaig dito sa dalawang to. Kailangan may piliin ako dito. For me, GL ako dito. Last but not the least, huli sa ating listahan, Isabuhay 2023 Semifinals, Husky versus Plaridel. Si Husky, kakapanalo niya lang laban kay Sak Maestro dahil hindi preparadong Sak Maestro yung napanood natin. Si Plaridel, kakapanalo niya lang din laban kay Poison 13 dahil choke siya nung round 1. Noted niyo yun, hindi yun fake choke. Pero Poison talaga dapat ako dito. Hindi dapat Plaridel. Kahit na nag-choke si Poison doon ng round 1, kaya niyang makuha yung second. Pero yung third round yun, noted. Poison. Yung round 2 medyo dikit lang pero nakakuha pa rin ni Plaridel. Pero round 1 noted Plaridel yon. So Husky versus Plaridel. I think hindi ako nabibigatan sa mga linya ni Plaridel. Mas kumpleto sa recados dito si Husky. Kung usapan lang jokes, personals, bigat ng mga punchline, technicals, Husky ako rito.
Ayun, what's up sa inyo mga pakapaps? So, ayun, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Dediretsuhin ko na kayo kung bakit unsuccessful editing yung vlog ko na to. Yung vlog na napanood nyo, yun yung tinutukoy ko. Ang totoo niya na papakototoo ako sa inyo mga pakapaps. Hindi ko maasikaso na mag-edit kasi totally may mga times na pagod ako. May times na wala akong maisingit na napakahabang time para magputol ng video. Dahil unang-una nandito ako sa pinagtatrabahoan ko. Isa pa sa mga problema ko pag nag-edit ako na istorbo yung pag-edit ko. Hindi katulad nung nasa bahay pa ako. Ayun, nakakapag-edit ako ng maayos. Minsan iaabot ng pinakamatagal na siguro 3. Pinakamaikli siguro 3. At ang pinakamahaba 1 linggo. Minsan inaabot pa ng 2 linggo ang pag-edit bago pa lang ma-upload sa YouTube. So hindi rin madali talaga maging isang editor. So ayun, unang-una sa lahat, ayun, humingi ako ng pasensya sa inyo mga pakapaps. Okay lang kung may mga gusto kayong sabihin sa akin. Alam ko malaki ang pagkukunan ko dito sa video ito. Pero hayaan nyo, babawi ako. Sana ayun, tag dito, wag nyo na dagdagan ng mga negatibong komento. Bagkos suportahan nyo na lang ako sa abot ng makakaya ko na ibibigay ko naman ng best ko pagdating sa pag-editing. So ngayon lang talaga nagkaroon ng problema about sa video ito. So hindi ko na ganong nalagyan ng iba't ibang klaseng kulay, hindi ko na nalagyan ng iba't ibang playboard. Hindi ko na rin ganong nilagyan ng background music dahil yun nga, syempre may mga pagkakataon na yun nga, lutang din ang isip ko. Kaya yun, ayun, inuulit ko, humingi ako ng pasensya sa inyo lahat. Ayun, sana mapatawad nyo pa ako sa video na to. Pero un't huli naman to, syempre sa susunod mas gagandahan ko pa, mas pagbubutihan ko pa. Pero ngayon lang talaga natapat lang talaga ako. At ayun nga, totally isang buwan ako dito, kaya hindi ko alam kung makukuha ko pa makapag-vlog pa rito or hindi ko may papangako sa inyo mga pakapaps. Pero yun, hanggat maaari pipilitin ko, kakayanin ko, pero hindi ko may papangako na makapag-vlog man dito. Siguro mga clips. So yun, siguro sa mga platforms like Facebook, ayun, try ko mag-live. Pero siguro dito sa YouTube muna ay need ko muna magpahinga. At ayun, kinabukasan trabaho ulit ako. So diretso yun, walang tulog. Hindi rin ako nakakapagpahinga ng tanghali dahil unang-una mahirap dito sa kalagayan ko na to. Maraming umaaligid. So iba't ibang makakasalumong tao, iba't iba rin ang ugali. So yun, ang tanging hinihiling ko lang sa inyo mga pakapaps, sana huwag nyo nang dagdagan ng mga negatibong komento. So yun lang, peace out and God bless inyo lahat. So yun, balik na tayo sa totoong realidad. At nga pala, shoutout sa inyo lahat. Yeah.
Kung nagustuhan nyo itong video na to, so don't forget to like, comment, share, subscribe, at hit the notification bell para maging update kayo sa mga susunod na video tulad nito. At ayun, shoutout sa inyo lahat. And then, yun, Vuelta Valentong 10 na gagarapin sa October 7, 2023 sa TIU Theater, Makati Central Square sa Manila. So, yun. So, hanggang dito na lang ako. So, ako nga pala ang inyong lingkod, Kuya Bonnie the Vlogger. At yun. Bye-bye sa inyo lahat. Bye-bye. Peace.